Hindi pa nag-umpisa. Pero ito, sige, pakinggan natin dito si attorney. Merong mensahe si PBBM kay Sara Duterte. Bilisan na lang natin ito. Sorry, 9:30 na ng gabi, galing kami ng field ko mga clear. Maliwanag pa. So, di ba yung utak mo, parang okay pa siya, maaga pa. Tapos makikita mo 9:30. So, pagbalik mo ngayon sa hotel, trabaho ka pa. Yung pala, mga alauna ka na. Nagtatrabaho ka pa. Eh, medyo sabi ko parang, kaya laging binabanggit yung oras dito. Okay, thank you. Thank you. Mababait sila. Actually, mas marami mababait na Pilipino. So, totoo lang mga clear. Marami po mga kababayan natin sa Canada na mababait. Nagkataon lang po siguro, itong mga kumuyog. Kasi, ito, may lumalabas ng mga clear, ako naman ay hindi verified to on my part. Pero may nakita kasi, na taong parang kumukumpas. Tapos ang t-shirt niya, taga isang TV network. Isang taga TV network. Known as DBS. Alam natin yan. Yon. Tapos may nagbulong pa sa amin, na yung iba daw doon ay pati ng toot. Hindi ko sabihin. Parang parang sinadya siya, tapos i-content ng mga DDS. Diba? Kasi, nung nangyari sa amin yon, hindi ko alam kung nakwento ko na to. Nung nangyari sa amin yun, sabi ko pa kay Director Robertson, wag na natin siyang sabihin sa media. Para natin yung kay Pangulo Bongbong Marcos. Kasi sila yung nagpakalat. Tapos tingnan niyo po lahat yung mga trolls nila. Isa yung narratibo. Ng message. Tapos ang sigaw na, BBM resign. O tanong mo, sino gusto mong iupo? Sino? Yung may issue rin, may issue tungkol sa korupsyon? Yung may issue tungkol sa pagpapatay? Or planong pagpapatay? Yung tao mayroong kakilalang assassin? Diyos ko po. Paano kaya kung si VP Sara ang uupong Pangulo? Paano kaya siya makikipag-usap sa ganitong klase mga bilateral meetings? O baka naman meron naman siyang taong dadaling dun. Ikaw na, ikaw nang pupukpukin ko, ikaw magtrabaho dun. Diba? 15 minutes? Ayos. Diba? Anyway, siguro, kaya ganun, baka mahihirapan siyang i-discuss. Wala na. Yun na. Kwento to the max. Okay, mga kasi, panoorin natin ito ha. Anong opinion? Ang dami kasi mga sa impeachment trial. Ito na. As a former po, Senator. Well, my only experience with an impeachment trial was when I was senator with Corona, the Corona impeachment trial, and it's really up to the accused whether or not they feel the need to appear. I guess the lawyers from on the defense side will give their advice. It's not for me to say one way or the other, but of course it would be much easier to get to the bottom of everything if you can speak to the accused directly, and the accused can answer directly. Tama yan mga, actually, the reason why ang accused, especially accused, kahit defendant, ikaw yung inaakusahan, mas maganda na nandoon ka kasi alam mo yung kwento. Ikaw yung involved eh. May mga pagkakataon ito mga kanina, nangyayari ito. Halimbawa, bigla nag-testify yung accused. Nag-testify yung witness. Tapos, let's say hindi namin napag-usapan nung kliyente ko yun. Halimbawa, sa accused ako. Nag-testify siya. Tapos may kwento siyang bago na nabanggit. Diba? Although sa judicial affidavit kasi sa iba, ito mga kliras, impeachment trial, hindi sila gagamit ng judicial affidavit sa aking pagkakaalam. Pero sa ibang kaso kasi sa court, ngayon may judicial affidavit na. Pero before, kasi walang judicial affidavit. So, minsan, kapag nag-testify, yung witness, mas maganda dyan yung kliyente mo na inaakusahan. Kasi bigla siya makakabulong. Nag-note yan, it's not true. Kasi ganyan-ganyan. So, although napag-usapan niya na yung buo yung kwento, pero pag may lumabas na bagong issue, yung accused, yung kliyente mo, ang pwedeng magsita agad kasi nadinig yung witness at madali niya ito marirebat. Magbigay lang siya ng note. Ito sa lawyer niya na nasa harapan. Diba? Yun. Kaya nga sabi niya, mas maganda na yung party mismo ang direkta na sumagot. Not through
not through secondary channels, not through the lawyers. Kung diretsong makapagsagot, di siyempre mas magiging maliwanag ang proseso, mas magiging madali ang proseso. But that's just my own opinion, and that's not a legal opinion because I'm not a lawyer. But if I'm just trying to put myself in that position, so I would probably myself, if it was me being accused, I would almost insist over the advice of lawyers. If they advise me not to appear, I would insist on appearing because kaya ko namang sagutin. Sige, sagutin natin. Oh, di ba? Kung walang tinatago, Kung harapin. pinangangalandakan ng Lahat pa. Vice Presidente na wala naman siyang mali. Diba? Wala ka namang mali. O di tama. Ikaw na humarap kasi mas mapoprotektahan mo yung sarili mo kasi alam mo yung totoo. Hindi ka nagtatago. Sa totoo lang mga kaklira, sa totoo lang. Lumalabas kasi, di ba? Kahit pa before, wala siyang itinanggi Ni isa, wala. na mairiribat niya. Wala siyang ebidensyang hawak para maribat niya yung mga akusasyon sa kanya. Yun yung lumalabas. Diba? Hello, Attorney Claire. From nasa Vancouver. Wala na po, Ma'am Carmela Tugade. Nandito na po sa Manila. Kanina po kami dumating ng 3:57, 3:56 p.m. Magpo-4. Yan na. JD Sinab. Opo. Lumanding po. Mag-4. Pero specific niya is 3:56. Okay, salamat. Hello po. Watching from San Diego, si Allah RN, mukhang siya, registered nurse. Esperanza Mendoza. Ayan so para kay Pangulo, kung siya, mas magandang i-insist niya pa sa lawyer niya na, di ba, siya na ang magsalita para ikwento na lahat. Para yung lahat ng issue ay pwedeng masagot. Diba? Saka mga ka-clear. Ito dito lumalabas. Well, yan din naman ang aking naging tugon. Diba? Yan din naman ang aking naging tugon. Wait, ito no. Ito mga. Tingnan niyo to. Tingnan natin to, About 3 in 4 Filipinos want Sara Duterte to face trial. Octapol. Diba? Okay? So na yan. Kailan tong date? Date, June 1. Okay, 2026. Public support for Vice President Sara Duterte's impeachment trials rose in April, with nearly 3 in 4 Filipinos saying she should answer the charges before the Senate. The figure climbed from 69% in March to 74% in April, even as a support remains lower than the levels recorded in 2 impeachment-related surveys last year. 21% of respondents opposed the impeachment trial, while 4% were undecided. Okay, so lumalabas dito, 3 out of 4 Filipinos gusto nila umappear si Sara personal doon sa trial or to face trial. Yan. Ayaw nila ma-dismiss. So dapat, harapin mo to. So yun yung lumalabas dito. Well, yun din naman sana ang gusto ng lahat. Pati ang Pangulo, ito na may suggestion. Wala naman siya magagawa dyan. Hindi naman siya yung lawyer. Pero for him, mas magandang harapin ito ni VP Sara sa trial court, matanong siya ng diretso, or makapag-guide siya pa sa lawyer niya diretso kapag nandiyan na yung mga dapat na sagutin. Diba? Magtapang-tapangan na yun pag humarap. Tapos nga naman yun. Watching from California si Bob Burlaza and Louis Ubando. Hindi atin si Inday bukas impeachment kasi mananalasa siya sa Guam at sa Ipan. Pupunta ng Guam? Hindi nga. Tingnan nga, mayroon ba? Nagpaalam ba? Wait, hindi ko alam hindi ko nasa BBR. Busy kami sa work eh. Tingnan tayo. Hindi pa. Wala. Parang wala. Walang latest. Okay, pero may bagyo. Baka gusto niyo lang mag-joke na pag bagyo umaalis si VP Sara. Ganun ba yun? Tama. Wala so far hindi ko pa natanong eh. Okay, so mga ka-clear, yan, nakita natin na 3 in 4 Filipinos want Sara Duterte to face trial. Watching from Windy City. Ano ba Windy City? PBBM lang malakas. Sa Chicago? Sa Chicago?
Tatakas na naman si... Nagtatanong nga niya, sabi ko, parang wala naman ako nabalitaan na Ginger, parang wala ako nabalitaan na Alicia. Lucille Pantaleon, Pink Lavender, Kay Gaming. Yan. Oo, bagyo pala, may super typhoon. Oo, bagyo pala, ano yun? Ay, sorry. Balik. Sorry. Sayang, din po kayo pumunta. Medyo malayo daw yung Toronto eh. Opo, kasi siksik po yung meeting ni Pangulo. Natapos kami sa Jollibee mga 2:30, magti-3. Tapos, the following day, ang daming meeting with mga investors. Puno eh. Tapos, alam niyo po kanina, di ba, magkapihan, di ba kanina? Teka lang po, anong oras ba kanina namin, ha? Iba kasi hirap ng oras. Basta ng 9 o'clock ng umaga doon, kapihan. Tapos, after the kapihan, nakipag-meet pa po si Pangulo doon sa mga chef, may mga Pilipino po na nagsiserve doon sa hotel. Tapos, pumunta pa siya doon sa tindahan. So, minitila ibang mga Pilipino, ay, pasalamat po pala ako. Teka lang po, may nagbigay po. Pilipino po to, Sabi niya sa akin, pasensya na po pasensya na po, vultures. Pinoy vultures sila. Okay lang po, nakangiti nga po ako siguro, kaya sila nagalit kasi nakangiti ako eh. Habang naglalaka po mo Pilipino, parang nagkakalat wala sabihin ko anong network eh. Basta isang TV network, or isang sa SOCMED siguro, pero kilala naman po ito, nagbibigay ng news na kumukumpas sa mga tao. So, utos. Nakaka-clear, so yan po ang payo ni Pangulo. Although ito mga klira, hindi siya magpapayo kay Actually, suggestion to hindi siya magpapayo kay VP Sara dahil hindi naman niya makikinig. Mga baliw lang mga yun, sabi ni Shiro Kansaki. Yun ba? SMNI Cartoon Network, may Alright, binanggit na yung network na yun. But anyway, naka-live na si attorney. Habulin natin. Okay na, at least yung mensahe ni Pangulo, harapin ni Sara yung kanyang impeachment. Harapin niya kung talagang wala siyang kasalanan. Wala dapat kinakatakot. Punta natin sa attorney. Ka-countdown ko lang mo sa naka-live na si attorney.